Man. Alam nyo, ang laking pera na pinag-uusapan natin dito, ano? Trilyon-trilyong piso na raw ang inilaan para sa mga proyektong flood control dito sa Pilipinas. Mula pa 2011, ang figure na lumalabas, 1.9 trilyon. Oo, 1.9 trilyon. Napakalaking halaga niyan. Pero yun nga ang tanong, no? Sa kabila ng ganyang kalaking pondo, bakit parang hindi naman nare-resolba at sa maraming lugar parang lumalala pa nga yung problema sa pagbaha? Tama. At dyan pumapasok itong mga lumutang na aligasyong kamakailan. Medyo mabigat kasi sinasabing may malawakang korupsyon daw. At ang matindi pa, ang itinuturo umanong utak, ilang miyembro pa raw mismo ng Kongreso. Yun nga ang medyo alarming na anggulo dyan. Okay, so ngayon, subukan nating himayin itong mga aligasyon na to, base siyempre sa mga ulat at sources na hawak natin. Ano ba talaga yung sinasabing eskema? Paano raw ito nangyayari? At ano rin yung posibleng mga legal na pananagutan. Kung sakasakaling mapatunayan, ano ang sinasabi ng ating mga batas tungkol dito? Sige, simulan natin kay dating PACC Chair Greco Belgica. Siya kasi yung isa sa mga talagang naging vocal dito, no? Sa ulat ng Daily Tribune, direkta niyang sinabi na may mga congressmen daw na masterminds umano nitong katiwalian sa flood control projects. Oo, malakas yung term na ginamit niya, masterminds. Tapos yung mga contractor daw, parang mga pawns lang, mga kasangkapan lang, kumbaga. Grabe yung paratang. Paano raw ba yung mekanismo ayon sa kanya? Ang paliwanag niya, based pa rin sa mga report, umiikot daw ito sa kontrol ng ilang mambabatas. Hindi lang sa pondo mismo, kundi pati na rin daw doon sa mga district engineer ng DPWH. Yung mga nasa ground level. Exactly. Sila kasi yung mamamahala sa bidding, sa disenyo, implementasyon, pati supervision ng proyekto. Ang aligasyon, kapag hindi raw sumunod yung engineer sa gusto ng mambabatas, kaya daw siyang ipatanggal o ipatapon, ipalipat ng pwesto. Wow! May ganong power play na sinasabi? At binanggit din ni General Belgica na noong December 2020 pa may sumibmit na siyang report kay dating Pangulong Duterte. At laman daw nun, pangalan umano ng 9 na kongresista na sinasabing nakinabang sa mga kontrata ng DPWH. At ano ang nangyari dun sa report na yon? May umusad ba? Well, ang nakasaad sa mga ulat, itinanggi raw ng mga pinangalan ng mambabatas yung mga paratang. Tapos yung mga opisyal ng DPWH na nadawit, ang report ay na-relieve lang daw sila sa pwesto nun. Pero parang walang malinaw na follow-up kung nagkaroon ba ng mas malalim na investigasyon o kaso kaugnay mismo ng report ni Belgica. Interesting. So parang na-flag pero hindi tuluyan na pursue, ganun ba? Parang ganun ang dating based sa mga available na report. At hindi lang naman si G. Belgica ang may puna dito, no? Kasi nabanggit din sa Daily Tribune report si Senator Panfilo Lacson. Matagal na rin niyang pinupuna to. Tama. Si Senator Lacson nga yung nag-highlight nung nakakalulang 1.9 trillion na pondo para sa flood control mula 2011. Oo, tapos yung estimate niya medyo nakakagulat. Sabi niya, posibleng kalahati daw nun. Kalahati? Oo, grabe yun. Kalahati o higit pa raw ang posibleng nawala dahil sa korupsyon. Imagine that. Napakalaking pera nun. Nabanggit din pala yung pag-launch nun nung Sumbong sa Pangulo website, parang mekanismo para makapag-report ng publiko. O, isang paraan para ma-encourage yung citizen monitoring sa mga government projects. Magandang initiative sana. Pero, balik tayo dun sa sinabi ko kanina, ito'y napakahalaga, itong lahat ay nasa level pa lang ng alegasyon. Okay, kailangan pa ng masusing investigasyon at syempre matibay na ebidensya para mapatunayan to. Hindi pa ito finding of fact, kumbaga. Malinaw yan. Dapat laging may due process. Pero para mas ma-appreciate natin yung potential gravity, pag-usapan natin paano ba raw ito ginagawa? Yung mga sinasabing modus operandi. Ano yung mga lumalabas sa mga source material? Okay, base sa mga ulat at saka sa mga general knowledge na rin tungkol sa korupsyon sa infra projects, may mga pattern na lumalabas eh. Yung ghost projects. Yung classic. May pondo pero walang proyekto. Tama. O kaya, hindi natapos pero reported as completed. Meron ding overpricing, yung sadyang pagpapataas ng presyo ng materyales o ng buong kontrata. Para may kickback na makukuha. Most likely.
Isa pa, at ito yung delikado talaga, yung paggamit ng substandard na materyales, mababang kalidad. Na siyang dahilan kung bakit mabilis masira yung mga structure, tama? Oo, tapos delikado pa sa mga tao. At syempre, andyan din yung diversion ng fondo. Yung pera para sa flood control napunta pala sa ibang bagay. Mga classic na style ng korupsyon talaga, no? Pero bukod dyan sa mga yan, may nababanggit din ba specifically about sa mismong proseso ng bidding? Yung pagkuha ng kontrata? Meron, at dito medyo nagiging technical yung usapan. Nababanggit yung collusion sa buwatan, kumbaga, sa pagitan ng mga bidders. Paano yun nangyayari? Ito yung lihim na usapan ng mga kontraktor para ma-manipulate yung bidding, para masigurong mapunta yung kontra sa isang specific na kumpanya. Madalas may kapalit yan, syempre, kickback o pabor. Okay. Para kunwari may kompetisyon pero lutong Macau na pala. Parang ganon. Tapos may isa pang nabanggit, yung license renting. Ano naman tong license renting? Parang bago sa pandinig ko to. Dito, isang contractor, siguro mas maliit or kulang sa requirements, uupa siya. Gagamitin niya yung lisensya ng isang mas malaki at established na contractor, lalo na yung mga may AAA rating. Para lang mag-qualify sa bidding. Oo, para makakuha ng proyekto. Malinaw na pag-iwas ito sa sa mga patakaran ng batas. Paglabag ito sa prinsipyo ng fair competition. At labag din yan siguro sa anong batas yun? Yung sa procurement? Tama. Direktang paglabag yan sa diwa ng Republic Act 9184, yung Government Procurement Reform Act natin. Ang goal niyan, transparency at patas na laban. Itong mga ganitong gawain, sinisira nila yung integridad ng proseso. Okay, so komplikado pala talaga yung mga sinasabing paraan. Dito na siguro tayo papasok sa usaping legal. Let's assume for the sake of discussion na may basehan itong mga aligasyon. Mula doon sa control sa engineers, sa ghost projects, itong collusion, license renting, ano yung mga posibleng kasong kriminal? Ano ang sabi ng ating mga batas? Okay, maraming posibleng anggulo dyan. Depende syempre sa ebidensya. Para mas malinaw, siguro igrupo natin based sa role ng mga sinasabing sangkot. Unahin natin yung mga umano'y masterminds, yung mga mambabatas. Sige, ano ang mga posibleng kaso sa kanila? Dalawang major lines of inquiry dyan, yung pag-abuso sa pwesto at saka yung maling paggamit ng fondo. Una, pwede silang managot sa ilalim ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung sikat na anti-graft law? Oo, ito yung batas na tumutugon sa mga opisyal na gumagamit ng posisyon for personal gain or para makapansala sa gobyerno. Halimbawa, Section 3E, yung pagpasok sa kontratang grossly disadvantages sa gobyerno, o Section 3A, yung pag-impluwensya sa ibang public officer para paboran ng isang tao. Kung totoo yung aligasyon na iniimpluwensyahan nila yung mga engineer, pasok yan dito. Okay. So, anti-graft. Ano pa? Pangalawa, yung malversation of public funds. Nasa Revised Penal Code naman ito, Article 217. Nangyayari ito kapag ang isang public officer na may kustodya or control sa public funds or property, ginamit niya ito sa maling paraan, winaldas, misappropriate, o hinayaang mawala dahil sa kapabayaan, consent, or abandon. Sa context natin, paano ito nag-a-apply? Kung yung pondo para sa flood control napunta nga sa ghost projects o ginamit sa substandard na trabaho na parang itinapon lang yung pera o talagang inilipat sa ibang purpose na hindi otorisado, pwedeng malversation yun. Ang focus dito yung mismong pondo ng gobyerno. Got it. So, graft more on influence and bad contracts, malversation more on the money itself. Parang ganon, simplified understanding. At may isa pang mas mabigat na kaso, lalo na kung napakalaki ng involved na amount. Ano yon? Ito yung plunder, Republic Act 7080. Plunder. Madalas nating marinig yan. Oo, para itong aggravated version ng graft and malversation. Kumbaga,
Nagiging plunder to kapag ang isang public officer, mag-isa man o kasabot ang iba, ay naka-accumulate ng ill-gotten wealth na aabot sa at least 50 million pesos. 50 million, yun yung threshold. Tama. At yung accumulation na yon dapat through a series or combination of criminal acts. Kasama na dyan yung pagtanggap ng suhol, malversation, pagkuha ng kickbacks, pandaraya sa public funds, etc. So, kung mapatunayan na yung mga masterminds daw ay nakaipon ng at least 50M mula sa mga flood control projects gamit ang mga illegal na paraan, plunder ang pwedeng ikaso. Ito yung pinakamabigat na kaso for large-scale corruption. Okay, malinaw yan. 50 million para sa plunder. Ngayon, paano naman yung mga sinasabing kasabat? Kasama na yung mga opisyal mang DPWH, like yung mga district engineers, pati yung mga contractors na nakinabang daw sa anomalya. Sila rin, may mga posibleng pananagutan, hindi sila exempted. Una, pwede rin silang makasuhan ng graft, RA 3019, at malversation RPC ARC 217. Depende sa level ng participation nila. Halimbawa, Kung yung DPWH official tumanggap ng suhol para lang pumirma at mag-approve ng isang substandard na project o para magbulag-bulagan sa ghost project, pwedeng graft yan. Kung yung contractor naman sadyang nag-deliver ng palpak na trabaho pero naningil ng buo, kasama siya sa pananagutan sa malversation. okay, may iba pa bang kaso? Meron pa. Pwede ring falsification of public documents. Nasa Revised Penal Code din yan, Article 171. Ito'y kung mapapatunayan na may mga documents, halimbawa, accomplishment reports, mga certifications, technical specs na pineke o binago para lang pagtakpan yung anomalya. Para palabasin na maayos yung proyekto kahit hindi. Eksakto. Para ma-liquidate yung pondo. At syempre, yung mismong paglabag sa RA 9184, yung Government Procurement Reform Act. Yung nabanggit natin kanina. Oo, yung mismong batas na yan, may mga specific prohibited acts at kaukulang parusa para sa mga nandaraya sa bidding process. Kasama na dyan yung collusion, bid rigging, at yung license renting. Pwedeng managot dito hindi lang yung contractor, kundi pati yung mga taga-gobyerno na kasabat, lalo na yung mga nasa Bids and Awards Committee or BAC. Kumpleto pala talaga, no? Ang daming bakas na pwedeng sumakop sa iba't ibang aspeto nitong mga alegasyones. Pero eto na yung tanong na sigurado nasa isip din ng mga nakikinig sa atin. Kung andyan naman pala yung mga batas, bakit parang ang hirap o minsan parang imposible na mapanagot yung mga involved, lalo na yung mga tinatawag na big fish? Tama. Diba? Nabanggit natin si Senator Lacson kanina na nawagan siya for certainty of punishment. Mukhang hindi sapat na may batas lang. Absolutely. Napakahalaga ng puntong yan. At dito na pumapasok yung critical talaga na issue ng ebidensya. Isang bagay yung may batas. Ibang usapan yung pagpapatunay na nilabag nga ito beyond reasonable doubt. Hindi sapat yung mga alegasyon lang sa media, ganun ba? Hindi. Kahit gaano pa ka-sensational yan. Sa korte, kailangan ng matibay na ebidensya. Proof beyond reasonable doubt, ika nga. Kailangan ng masusing investigasyon. Anong klaseng ebidensya ba ang usually na kailangan sa mga ganitong kaso ng korupsyon sa infrastructure? Marami yan at magkakaugnay. Unang-una, napakahalaga ng mga audit reports mula sa Commission on Audit, COA, lalo na kung may special audit or fraud audit na ginawa. Tapos, yung mga dokumento mismo ng bidding at kontrata, yung project plans, designs, specifications mula sa DPW, mga resibo, disbursement vouchers. Yung paper trail, kumbaga. Oo, yung paper trail. Tapos, physical evidence din, mga litrato, video ng proyekto, o yung kawalan nito, kung ghost project nga. At syempre, napaka-critical ng testimonya ng mga testigo. Mga whistleblower. Pwedeng mga whistleblowers mula sa loob mismo ng ahensya, mga engineer na hindi kumunsinte, mga contractor na hindi nakisali sa sabuatan, pwede ring mga residente na apektado. Yung testimonya nila, lalo na kung may direktang kaalaman, napakalaking bagay. So, bawat elemento ng krimen, kailangan may pruweba.
Tama, yung influenza graft, yung pagwalda sa malversation, yung pamemeke sa falsification, at lalo na yung pag-abot sa 50M threshold ng plunder, lahat yan kailangan suportado ng ebidensya. Ito yung malaking challenge. Kaya yung panawagan for certainty of punishment, panawagan din yan para sa masigasig, walang takot, at walang kinikilingan na investigasyon at prosecution. Okay. Now, let's step back a bit. Kung titignan natin yung mas malawak na picture, bukod dun sa bilyon-bilyong peso na posibleng nawawala, ano pa ba yung mas malalim na epekto nitong mga ganitong klaseng alegasyon, lalo na sa isang critical na sektor tulad ng flood control? Malawak at masakit talaga ang mga epekto niyan. Unang-una yung pagkasira ng tiwala ng publiko. Public trust erosion. Kapag ang mismong mga inihalan mo, yung mga ahensyang dapat nagsisilbi sa'yo, sila pa yung nasasangkot sa ganito, paano ka pa magtitiwala sa sistema? Nakaka-frustrate yun para sa ordinaryong mamamayan. Sobra. Pangalawa, yung epekto sa ekonomiya. Yung pera na dapat sana para sa dekalidad na infrastructure, para protektahan ang kabuhayan, ang ari-arian, nasasayang lang. Tapos yung patuloy na pinsala ng baha dahil palpak o kulang yung proyekto. Dagdag na gastos at pagkalugian para sa mga pamilya, sa mga magsasaka, sa mga negosyante. Economic sabotage din yan in a way. At hindi lang pera ang namawala dito, no? Hinding-hindi. At ito yung pinakamalala, I think, yung epekto sa buhay at kaligtasan ng tao. Yung mga substandard na dike na bibigay lang pagdating ng malakas na ulan o bagyo, yung mga komunidad na lulubog dahil walang maayos na drainage system dahil kinurapto yung pondo. Delikado talaga. Lives are at stake. Mga proyektong ito. Kaya yung usapin ng pananagutan dito, hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa hustisya, sa kaligtasan, at sa kinabukasan ng mga apektadong komunidad. Yung kombinasyon ng sinasabing kontrol sa tao, yan yung engineers, manipulasyon sa proseso, procurement, at yung mga paraan, ghost projects, substandard design, lumilikha ito ng isang napakadelikadong sistema na ang biktima ultimately ay tayong lahat, ang taong bayan. At dito, siguro magandang mag-iwan tayo ng tanong para sa ating mga tagapakinig. Para sa inyo po na nakikinig, kung mapatunayan nga itong mga aligasyon ng ganito kalawak na korupsyon, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang hakbang? Hindi lang para mapanagot yung mga specific na tao, kundi para masigurong hindi na to maulit. Anong systemic change ang kailangan? Mahalaga ang inyong mga pananaw dyan, kaya inaanyayahan po namin kayo. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga komento tukol sa ating pinag-uusapan ngayon. Mahanap nyo kami sa aming platform. Ang boses ninyo ay mahalagang bahagi nitong diskusyon. At bilang final recap lang doon sa mga legal na aspeto, ang mga pangunahing konsepto at batas na relevant dito ay una yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, laban sa pag-abuso sa pwesto at pagpasok sa kontratang dehado sa gobyerno. Okay? Pangalawa, Malversation of Public Funds, RPCR 217, para sa maling paggamit o pagwaldas ng pera ng bayan. Pangatlo, plunder, RA 7080, yung malawakang pagnanakaw na umaabot ng 50 million o higit pa. Got it. Pang-apat, falsification of public documents, RPC Art 171, yung pamimiki ng dokumento para magtakip ng krimen. At panglima, yung Government Procurement Reform Act, RA 9184, para sa patas at malinis na proseso ng bidding. Mahalagang maintindihan natin yan mga yan. Oo. Ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito, kasama ng matibay na ebidensya at political will, ang susi sa accountability. Maraming salamat sa iyong insights at sa paghimay natin itong napakakomplikado pero napakahalagang issue. At sa inyo pong mga tagapakinig, salamat sa inyong pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Para po manatiling updated sa mga susunod pa naming pagtatalakay, please subscribe po sa The Deep Dive sa inyong paboritong podcast platform. Muli, ang mga impormasyong tinalakay natin ay base sa mga ulat mula sa Daily Tribune, GMA Network, ilang sanggunian sa Wikipedia at pagsusuri sa mga nabanggit na batas ng Pilipinas. Hanggang sa muli!